Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayun mga boss, ang pag-usapan natin ngayon na itong balita na sinasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na sa loob lang daw ng 60 days ay mareresolba yung mga kaso na ipinail sa Ombudsman. Totoo kaya ito mga boss? Actually, yung mga matatagal na ng mga basta mga ombudsman inaabot na kung ilang taon yung mga kaso na isinampa dyan, lalong-lalo na kapag yung akusado ay makapangyarihan, ibig sabihin yung kilalang taong, kilalang personalidad sa gobyerno. Kaya minsan ilang taon niya na umaabot dahil nga sa ganun. So, mas maganda kung totoo yung sinasabi ni Boyeng Remulla, ni Ombudsman na re-resolbahin ng 60 days lang daw. Grabe 60 days. Kaya pala yung mga kaso ng mga kapartido ng mga Duterte ay ang bilis na resolba. Ayan, kung makikita natin mga boss, itong isang mabilis na resolba, itong si Gwen Garcia ng dating gobernador ng Cebu na kinasuhan sa ombudsman. Kaya mabilis na resolba ngayon na wala na mga boss. Wala nang kaso si Gwen Garcia mga boss. Ano sa tingin nyo? Ito ba ay pagresolba o pagtatakip sa kapangyarihan o kaya kapag kaalyado tinatanggal yung mga kaso na nakapile dyan sa ombudsman, pero pagka mga against or mga anti-administrasyon ay mabilis nagawa ng paraan. Mga boss, pag sa mga ganong sistema kasi sa dami-daming mga kaso dyan sa ombudsman na nakabinbin, yung mga iba dyan inaabot ng mga ilang taon, mga 4 to 5 years so bago na i-resolve. So kung titingnan natin, ito sinasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla ay imposible yun, pero tingnan natin mga boss kung ano yung mangyayari, kasi yun nabalitaan nga natin si dating gobernador Gwen Garcia ng Cebu ay nabasura daw yung kaso. Ayan, biruan mo mga boss, na-resolve nga na mabilis. Kayo mga boss, ano yung ano niyo dito? Ano yung opinion niyo dito sa pagbasura ng kaso ni Gwendolyn Garcia ng Cebu? Ang bilis naman. Yun yung sinasabi ko na kapag administrasyon mabilis resolbahin. Yun pala yung pagbasura agad sa isinampang kaso, pero pagka kalaban ka, naku mga boss, bagong lahat yan mga boss, panoorin natin itong interview ayan ni Secretary o Boyeng Remulla o Ombudsman Boyeng Remulla na in-interview ng mga press. Ayan mga boss, at panoorin natin. At bago natin panoorin mga boss, please like, share and subscribe sa ating channel mga boss. At lalong-lalo sa mga trolls dyan, anak ng tipaklong naman mga trolls, so pakisupport naman mga trolls dyan. Ayan mga boss, panoorin na natin ang video interview niya. Ayan. Ang PI, ang preliminary investigation, maabot ang 1 year allowable under the rules dito. We will change it also. At ang gusto namin 60 days, tapos ang PI 60 days. 60 days. Ang fact-finding 60 days. Ang PI 60 days when necessary. Kasi may mga kaso na hindi na kailangan ng fact-finding. Example, the DOJ cases filed. Nung pinabuksan natin, so we're composing the teams already. At by Thursday, we will start the preliminary investigation of the cases, the flood control cases filed by the DOJ, and the other cases filed by Secretary Dizon
and the ICI, umpisahan na natin yan. And those that we deem fit to go straight to PI, we will do already. But we have 5 cases at least going to preliminary investigation already. Which means, pwedeng mabilis kasi ang period naman dito to answer is 10 days. And we can join the issues immediately. At the rest will be history na lang. At ipa-file na rin sa Digan Bayan. So we had a long discussion about that. The way that things run here. Kasi nga, birthing pains pa to eh. Wala pa nga tayong 2 weeks dito. Ang from evaluation to fact-finding to preliminary investigation to prosecution, umaabot yung isang taon eh. That has to stop. It either dismiss it or file it. Dalawa lang yan, walang matutulog dapat. Everything has to move. Yun ang ating goal dito. And we expect things to behave better. And of course, we still need dialogues pa with the judiciary and research on the part of the special prosecutor. Kasi nga, yung full restitution mode na pwedeng gawin, we want to put it into motion. Yung full restitution. Pero mga boss, okay lang sana yan kung mabilis resolvehin yung isang kaso o ang pag-iimbestiga nila. Actually kasi ang ombudsman ay hindi sila korte. Kumbaga sila yung nag-iimbestiga, investigative body po kasi sila mga boss. Kaya ang maganda sana dyan kung naging fair, kumbaga yung fairness na tinatawag mga boss, ibig sabihin walang papanikan, mapa-administrasyon man o nakaraang administrasyon o basta nagkasala o nagkaroon na ng graft and corruption sa gobyerno, dapat maging fair naman. Yun ang kasi hiningin ng tao, yung fairness na tinatawag. Ano sa tingin niyo mga boss? Ayan, magkakaroon ba ito ng fairness itong si Secretary Boyeng Remulla dito sa Ombudsman? At ayan, continue natin. Ayan, panoorin natin yung kanyang interview. Put it into motion, yung full restitution, para mga plea bargain ng mga taong concerned, pwede mag-plea bargain basta may full restitution ng government. Yun po yung mga today, yan ang mga usapan namin. And yung standard na probable cause, again, we will elevate it to reasonable certainty of conviction. Ganun na rin ang gagawin natin dito. Kasi nga, para hindi weaponized, para hindi probable cause kulong na, tapos nakalimutan yung kaso, hindi na mangyayari yun. We have to respect the rights of people. So, try them faster and acquit them or convict them faster. So they serve their time properly. So yun, I think that I saw in my feed, in Google feed, that Senator Trillanos went here this morning to file cases. I will ask for a summary of the cases tomorrow morning from the staff. At we have to take care of other business today. Institutional arrangements have to happen for this office to run faster and more efficiently. Yun nga, hindi pa, ano ba to age of handwritten and then typewritten, parang ganun pa rin dito kung tutuusin Hindi pa digitized ang Office of the Ombudsman. We will digitize it in a very, very, very organized manner. So, if you have other questions, then I am willing to accede. Sir, kailan po magiging effective ito pong bago po nating mga rules on PI? On PI, we are devising it as we speak, and hopefully by Thursday, we can have it done. Actually, hindi naman new rules to. Pag sinabi mong new rules is way beyond what is happening now. We can already conduct PI under the old rules while we change the rules. And once we change the rules, it has to be published so that we will not be violating rights of people. But we're just telling you that there are things that have to change here. And we know what things ail so far the office so that it can be more efficient and more respondent para naman nasasagot natin yung hinaing ng taong bayan. Kasi ang opisinang ito ay ginawa ng mga
bumalangkas ng ating saligang batas upang mabigyan ng proteksyon ang taong bayan. At yun, mula sa Mabigyan ng proteksyon ng taong bayan. Ayan, samantala mga boss, sinasabi nila sa Senado na sabi ni Erwin Tolpo ay bend the law. Kita mo mga boss, ang nakalagay sa batas, ang sinasabi pa nga doon sa konstitusyon na no one above the law. Tapos ang sinasabi naman ni Erwin Tolpo ay you can bend the law to please the people. Ayan mga boss, paano natin masusunod yung mga ganyan na kung yung mga nandyan sa kapangyarihan ay kaya na naman pala baliktarin yung batas, kayang anong tawag yan, bend the law kung tawagin. Pero para sa akin, mas okay naman yung sinasabi niya na mabilisan yung resulta ng pag-imbestiga. Pero sakto yun. Ang tanong lang kasi dyan mga boss, kung ang pag-iimbestiga ba ng sinasampahang kaso dyan sa ombudsman ay maging fairness ba? Fair ba sa lahat? Yun kasi yung tanong dyan. Paano naman kung hindi fair? Paano kung yung mga kalaban lang nila sa politika? Yung ano dyan? Hindi nila action agad-agad, di ba? Ang problema kasi, pagkakalaban ka nila sa politika, binabali nila yung batas. Yung kasi yung problema dyan. Anyway, abangan na lang natin mga boss kung ano yung magiging resulta dun sa mga sinasabi niya na gusto niya daw in 60 days ma-resolve yung mga pag-iimbestiga ng ahensya ng ombudsman. Ayan kayo mga boss, ano yung masasabi niyo dito? Ayan, paki-comment na lang, like and share sa ating comment section, and paki-subscribe na lang din mga boss, at bilang suporta na rin sa ating channel, at paki-hit naman yung notification bell natin yan mga boss, upang maging updated tayo sa ating mga bagong upload na video. Ayan lang mga boss, ayan, maraming salamat, hanggang sa muli.